Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 29, 2025. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung northeast monsoon na nakakaapekto nga po yan sa northern Luzon, at habang yung shear line naman, apektado po niyan ang ilang bahagi ng northern Luzon at central Luzon. Habang easterlies naman yung nakakaapekto nga po dito sa may parte ng Metro Manila. Ganon din po sa may parte naman ng Mindanao at Visayas ay localized thunderstorm. At tayo naman po sa latest update ng ating advanced weather forecast ng European Center, alamin nga natin yung magiging pinakapanibagong senaryo nitong posibleng sama ng panahon ng ating minomonitor. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ng alas 8 ng umaga, November 30, so expected na nga po natin na patuloy pa rin na magiging maayos at magandang lagay ng panahon. At unang araw nga po ng December 1, magiging maayos at magandang lagay ng panahon. So, possible po magkakaroon tayo ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone sa parte ng Mindanao. At pagdating po ng December 2, eto nga po magkakaroon na tayo ng low pressure area sa labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng December 3, dito po as low pressure area pa rin po yan, ay posibleng pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy nga po lalakas yung ating amihan. Pagdating naman po ng December 4, kung mapapansin nga natin na dahil nga po sa paglakas ng pagbugso ng amihan, dito pa mapapansin natin halos hindi magtutuloy yung pagdidevelop nitong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Pagdating po ng December 5, as low pressure area, nasa eastern section po yan ng Catanduanes. At pagdating naman po ng December 6, as low pressure area, dito po yan sa parte po ng Visayas. At pagdating naman po ng December 7, as low pressure area, tatawid po yan sa parte ng Visayas. At pagdating naman po ng December 8, ito po as low pressure area, nasa parte po yan ng Sulu Sea. Pagdating naman po ng December 9, ito po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at magpapaulan naman sa atin yung shear line dito nga po sa eastern section ng Northern Luzon. By December 10, expected na nga po natin tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ng eastern section ng ating bansa. At pagdating po ng December 11, patuloy na pong lalakas yung ating amihan at yung shear line nga po ay bababa na po yan hanggang sa parte ng Bicol region at ng Visayas. Pagdating naman po ng December 12, patuloy pa rin pong malakas ang amihan. At pagdating po ng December 13 ay napapansin po natin patuloy pong malakas pa rin yung ating northeast monsoon. At kung mapapansin naman po natin para nga po doon sa mga nagtatanong regarding po dito sa ating advanced weather forecast, gaya po ng sinasabi natin, ito po ay malayo pa. Marami pa rin pong posibilidad na magbago pa rin po yan dahil malayo pa po itong minomonitor natin. Sa ngayon nga po, kung mapapansin natin, dahil nga po sa posibleng paglakas ng amihan, ito po ay posibleng bumaba na, yung chance nasa 15% chance na lang yung chance niya na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, dahil as of now, ito po ay low pressure area lamang na dadaan sa ating bansa. Pero again inuulit natin, malaki pa rin ang posibilidad na magbago po lahat yan dahil malayo pa po yung ating advanced weather forecast. Palagi po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.